usap-usapang aarestuin na si Bato. Pero Nandito kami sa Davao, ang nahuli namin hindi bato, bakal. Pangulong Bongbong Marcos, sino kayang mamanukin sa 2028? Ano kayang hinahanap niya sa i-endorsong kandidato? May lagot na naman sa LTO. Ang supercar na yan, pistadong peke ang plaka. Ang may-ari niyan, isang misteryosong aktor. Maulang Friday na, sweldo pa, kaya matik ang traffic. Ang latest sa sitwasyon sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, ihahatid ng News 5 live. Mga flood control project sa Kalupit, Bulacan, ininspeksyon sa gitna ng mataas na baha. Mga taga-DPWH napilitang mamangka. Eto na nga. Cute ako, pero ako'y gumagwapo kasi kasali ako sa GAGO. Bukod kay Kokoy the Rapper, kilalanin sa A Secret in Prague ang pagpasok ng karakter ni Ramboy the Vlogger. Ito pa nga, sina Sam at Gabo magtatagpo na. Coco Martin at Julia Montes makiki-frontline live. Maulan at basang kalsada ang susuungin ng mga kapatid nating commuter ngayong Payday Friday. Bukod naman sa payong, ihanda rin ang inyong pasensya sa inaasahang traffic. Live mula sa Mandaluyong City, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta na ang panahon ngayon at traffic dyan? Nako, Julius, dahil Payday Friday ngayon at nag-uulan pa, napakasikip ng daloy ng trapiko sa maraming kalye dito sa Metro Manila. Silipin natin ang lagay ng EDSA sa mga oras na ito. Mula dyan sa northbound lane muna tayo ng EDSA, mula dyan sa bandang Pasay, ay traffic na malapit sa kanto ng Rojas Boulevard hanggang sa Taft Avenue. Ilang metro rin bago umakyat ng Magallanes ay matraffic na. At pagbaba naman ng flyover ay doon sa approach ng Ayala Tunnel hanggang Buendia ay napakabagal na rin ng andar ng mga sakyan. Mula sa Guadalupe all the way hanggang sa bandang Camias Road ay napakabagal na rin ang daloy ng trapiko at may pagbabagal din sa bandang Trinoma at bibigat naman ito pagdating sa North EDSA. Traffic din sa may FPJ station ng LRT Line 1 at maranasan muli ang pagbibigat ilang metro bago ang Balintawak Cloverleaf. Sa southbound naman, mula dyan sa may monumento, mabagal dyan sa bandang monumento at ang sunod ay dyan sa bandang Cloverleaf. Traffic din sa bandang Muñoz at sunod na niyan ay sa bandang Quezon Avenue. At pagkatapos ay makalampas ng Timog Avenue hanggang Aurora Boulevard, napakabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan dyan. Traffic na rin sa bandang Connecticut hanggang sa bago umakyat na yan ng Magallanes Interchange. Napakahaba na ng traffic. Mabagal na rin sa bandang tramo hanggang sa Taft at doon sa may kanto ng Rojas Boulevard. So dahil nga sa pabugso-bugsong pag-ulan ay bumagal ang takbo ng mga sasakyan dito sa Metro Manila, kaya naman ang MMDA sinuspinde ang number coding scheme ngayong araw. Ganon din sa Makati City. Ayon sa MMDA, may mga naiulat ding mga binahang lugar katulad ng MacArthur Highway sa Valenzuela, Pedro Hill Taft Avenue, Governor Pascual Avenue, Santulan, MH Del Pilar Street at Maysilo, MH Del Pilar Street sa Malabon at sa Rizal Avenue, corner 11th Avenue sa Caloocan. Kanina nga mag-aalas 9 ng umaga, halos zero visibility sa EDSA Ortigas dahil sa lakas ng buhos ng ulan na dala ng habagat. Dahil Payday Friday din ngayon, kahit may mga class suspensions, posibleng marami pa rin lumabas kahit masama ang panahon. Sa susunod na linggo naman ay may namumurong pagtataas sa presyo ng langis. Ayon kay Leo Bellas, presidente ng Jetty Petroleum, base sa 4 na araw na trading, posibleng tumaas ng 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos ang kada litro ng diesel. Posible ring tumaas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 piso ang kada litro ng gasolina. Tumaas ang presyo ng langis sa world market dahil wala pang katiyakan na magkakaroon ang peace deal sa pagitan ng US at Iran. May pagnipis din ng supply dahil limitado pa rin ang paggalaw ng supply mula sa Middle East. Ayon sa Department of Energy, mahirap pa rin malaman kung paano nga ba ang takbo ng presyohan sa world market. Kaya para sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi pa raw pwede mag-relax pagdating sa usapang inflation. Narito ang bahagi ng kanilang mga pahayag.
if somebody bombs a facility, akit siya kaagad, ano? Or like when they say, oh, we're going to on peace talks, bagsak kaagad yung presyo. It's really reacting. I can't predict. With the growth numbers and with the inflation numbers, I think we need a more convincing downward trend for inflation before we can relax. Of course, the weaker growth that we're seeing means we can be less aggressive in trying to tame inflation. But in the face of an unpredictable opponent, oil prices, for example, we need to keep our eye on the ball. Julius, Cheryl, ang nakikita nyo dito sa aking likuran ngayon ay ang northbound lane ng EDSA dito sa bandang Reliance. At kung makikita ninyo, medyo gumagalaw itong mga sasakyan na sa pinakakanang bahagi nitong kalyeng ito dahil ito yung mga papunta doon siguro sa Shaw Boulevard, pero yung papunta doon sa Shaw Tunnel halos hindi gumagalaw. Ganyan din ang sitwasyon sa southbound lane ng EDSA sa bahaging ito ng EDSA. At yun nga, katulad na nabanggit ko kanina, ang dulo ng traffic na yun ay nandun pa sa may Timog Avenue at ang kabilang dulo niyan ay bago umakyat na Magallanes Flyover. So sa mga nagmamaneho po ngayon, ingat po tayo sa pagmamaneho. Medyo madulas ang kalsada at baha pa rin sa ilang mga kalye dito sa Metro Manila. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Ilang araw nang walang tigil ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Bunsod pa rin yan ng habagat. Live mula sa EDSA, Guadalupe. Nasa frontline ng balitang yan, si weather frontliner Alvin Pura. Alvin, hanggang kailan pa natin mararanasan itong maulang panahon? Yes, Cheryl, magpapatuloy pa nga yung ating mga ulang panahon ngayong weekend at sa mga susunod pang mga araw dahil aktibo po yung ating habagat. Nandito tayo sa EDSA Guadalupe. Medyo mahina na yung pag-ulan dito, mga paambon-ambon na lang. Pero kaninang tanghali, pahapon, is nagkaroon pa tayo ng mga malawakang thunderstorms na kung saan umabot pa sa orange ang rainfall warning advisory ng Pag-asa para dito sa Metro Manila. Ngayon, ibinaba na po yan sa yellow at maging sa areas po ng ilang bahagi ng Batangas, Cavite, Bulacan, Bataan at ilang bahagi ng Zambales ay meron pa rin tayong yellow rainfall warning. Yung itaas na bahagi ng Zambales, meron pa tayong orange rainfall warning advisory dyan ng Pag-asa. Ito pong rainfall advisory ng Pag-asa o yung rainfall warning ng Pag-asa ay yung nagbabago every 3 hours. Kaya kailangan natin i-check yan sa Pag-asa or i-check sa kanilang panahon para updated tayo sa ating rainfall warning. At yung ating mga pag-ulan nga, magpapatuloy pa sa mga susunod na araw dahil sa aktibo yung ating habagat at yung ating tinatawag na monsoonal trough, yung itaas na bahagi ng ating bansa na nakakabit doon sa ating intertropical convergence zone, yan po ang nagpapalakas yung ating habagat kahit wala tayong bagyo. So dumadaloy dyan yung ating hanging habagat, tumatawid sa ating bansa, kaya po nagiging maulan yung ating panahon at nagkakaroon nga tayo ng siyam-siyam o halos walang tigil na pag-ulan. Maliban dyan, meron tayong binabantayang low pressure area na kung saan dyan nga nabuo doon sa ating monsoonal trough. At wala naman po yung direktang epekto sa atin, mababang chance ang maging bagyo at lalayo rin po sa ating area of responsibility. Pero sa mga susunod na araw, posible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa hilagang bahagi ng Luzon, kasama dyan ang Ilocos Region, maging dito po sa area ng La Union at Pangasinan. Meron din tayong mga posibleng pag-ulan at thunderstorms sa mga kabundukan ng Cordillera, kasama dyan ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, maging ang Abra, Benguet, kasama din po dyan ang Baguio City. Yung mga areas po na mabubundok, mag-ingat po tayo dyan dahil saturated yung ating mga lupa, puno po yan ng tubig, kaya mataas ang tsansa ng mga flash floods and landslide. Samantalang, meron din tayong posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa mga laking bahagi po ng Central Luzon, lalong-lalo na sa Zambales at Bataan. Posible rin yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan sa Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Maging dito sa Metro Manila ngayong weekend at posible pang lumakas yung ating habagat mula Lunes hanggang Tuesday. Mas lalawak pa po at lalakas yung ating habagat sa Tuesday, sa Lunes hanggang sa Tuesday. Meron din tayong mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa natitirang bahagi ng Calabarzon, maging po sa areas ng Mimaropa. Ang area naman ng Visayas at Mindanao, maliwalas po ang panahon natin dyan. Sa katunayan, may kainitan pa sa area ng Mindanao at kung may mga pag-ulan tayo dyan, ito yung mga pulo-pulo lamang o yung mga pag-ulan tuwing hapon at gabi. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat dyan dahil malakas din po ang ating mga pag-ulan kapag meron tayong thunderstorms. Cheryl? Maraming salamat, weather frontliner Alvin Pura.
Nasa 9 na barangay sa Quezon City ang binaha ngayong araw. At dahil sa pabugso-bugsong pagulan, pahirapan din sa biyahe ang mga commuter at motorista. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, kumusta ang lagay ng traffic dyan sa mga oras na ito? Curious kung makikita ninyo para kung may Christmas lights sa likuran, halos dikit-dikit na kasi yung mga headlights ng mga sasakyan na patungo nga dito sa Fairview. Suspendido mga pasok sa ilang eskwelahan at kusina ngayon sa Metro Manila. Maging ang number coding suspended rin dahil nga sa walang tinalabos na ulan na dalaga ng habagat. Pagpulpong naman ng ilang commuter at rider na pahirapan sa pagbiyahe ngayon. Isa nga sa nakausap ko ang delivery rider na si Ryan. Kwento niya, matuman ang booking dahil sa hina ng signal at dahil sa trapiko. Pati ang ilang commuter nagpapalipas na lang ng rush hour bago bumiyahe. Napakahirap kasi una-una punuan. Tapos, muulan. Kaya meron mahal. Talagang ganun eh. Lalo na ngayon maulan, tapos traffic. Ang hirap talaga, tapos agawan pa, siyempre naghahabol din. Sa 5 barangay, kabilang dito ang Barangay Del Monte na umabot hanggang Chesapeake na tubig baha. Kasama din ang Barangay Rojas, Barangay Santo Domingo, Barangay Apolonio Samson, Barangay Damayang Lagi, Barangay Doña Imelda, Barangay San Antonio, Barangay Siena at Barangay St. Joseph. Pero agad dito humupa. Kung noon tumatagal ito ng ilang araw, ngayon mas mabilis na raw itong mawala. Isa po yung naging factor kung bakit mabilis po humupa din yung tubig. Dahil doon po sa pag-dredging yung Marikina River, doon sa pagpapalalim ng ilog, saka yung pagpapalawak din po ng ilog, kaya mabilis humupa. Julius, ngayon na malakas ang buhos ng ulan. Kanina bahagya itong tumigil kung kaya may mga commuter dito sa waiting shed sa aking paligid. Pero ngayon dahil malakas ang buhos, nagkukumpulan yung ilang commuter doon sa bandang dulo pa kasi nag-uunahan sila makasakay dahil nga tayuan at punuan yung mga papasaherong jeep, UV at ilang mga bus. Yan mo ng latest. Balik sa iyo dyan, Julius. Maraming salamat, Alexis Ebue. 3 beses sumalpok sa iba't ibang sasakyan ang isang tricycle sa Capiz. Sakay pa naman niya ang isang pamilya. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa report na ito. Maluwag ang kalsada sa National Highway ng Barangay Binuntukan, Pontevedra sa Capiz Huwebes ng umaga. Nang biglang, mabangga ng silver na SUV ang tricycle sa kanyang harapan. Sa lakas ng impact, tumama ang tricycle sa 2 pang sasakyan na nasa kasalubong na linya. Nagkapira-piraso ito habang tumilapo naman ang mga sakay ng tricycle. Sa investigasyon, hindi raw napansin ng SUV ang tricycle sa harapan nito. Sinubukan pa nitong magpreno pero inabot pa rin ang trike. Agad namang isinugod sa ospital ang driver ng tricycle at ang 3 pasahero nito na isang pamilya. Nasa mabuti na silang lagay. Nagkaareglo na lang ang mga sangkot sa aksidente. Sasagutin ng driver ng nakabanggang SUV ang gastusin sa ospital at danyo sa mga sangkot na sasakyan. Sa kaparehong kalsada, pakaliwa ang motor na ito nang mabangga ng tricycle kaninang umaga. Agad naman dumating ang rescuer at mga residente para tingnan ang lagay ng mga pasahero at ng rider ng motor. Dinala sila sa ospital at nasa maayos na lagay. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Nabisto ang isang planta na gumagawa ng substandard at radioactive umunong bakal sa Davao City. Personal pang pumunta sa lungsod si NBI Director Melvin Matibag, kaya umugong ang usap-usapang maaaresto na ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Nandito kami sa Davao, ang nahuli namin hindi bato, bakal. Ha? Yan ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag matapos sumuugong ang mga espekulasyon kung bakit siya nasa Davao City. Inakala ng ilan na arestuhin na si Senador Bato de la Rosa. Pero ang talagang pakay raw ni Matibag ay ang raid sa isang steel plant facility sa lungsod. Gumagawa at nagdidistribute umano ang pasilidad ng substandard na steel bars. Pero bukod dito, radioactive o lubhang mapanganib sa kalusugan ang mga nasabat na steel bars. So, nagkaroon po tayo ng subsequent test buy of the steel bars which we subjected to testing.
So out of the samples na binili natin, there are about 50% of it containing these radioactive materials na sinasabi natin. Narescue naman ng 174 na Pilipinong manggagawa nito na pinangangambahang matagal nang na-expose sa radioactive materials. Napag-alamang ding wala silang lisensya para humawak, gumamit o magbenta ng radioactive materials. Inaresto naman sa operasyon ang nasa 14 na individual, kabilang ang ilang opisyal ng kumpanya. There are incorporators and officers doing vital functions doon sa manufacturing doon sa kumpanya. 7 suspect naman ang patuloy na pinaghahanap. Ayon sa NBI, ito ang ikalimang steel plant facility na kanilang sinalakay dahil sa paggawa ng mga substandard na bakal. Napag-alaman din na 70% ng mga material mula sa mga gumuhong estruktura sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Hunyo ay galing sa kumpanyang pagmamayari ng niraid nila ngayong pasilidad. Kaya mula noon, isinasailalim na raw nila sa surveillance ang kumpanya. Posibleng maharap ang kumpanya sa kasong paglabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act, Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act, at iba pang kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jas Paredes, News 5. Maaga pa raw para masabi ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino ang ipanlalaban niya sa dating Cap-Unit team na si Vice President Sara Duterte para sa 2028 presidential elections. Ang sigurado, ang i-endorso niya raw ay yung patuloy ang laban kontra korupsyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Masyado pang maaga pero meron ng mga pangalang lumulutang na posibleng tumakbong presidente sa 2028. Sa ngayon, bukod tanging si Vice President Sara Duterte pa lang ang nagsabing kakandidato siya. Natanong tuloy si Pangulong Bongbong Marcos, sinong ipangtatapat niya laban sa kanyang dating ka-unit team. We certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. So, maaga pa eh. It's a little early for that. And we don't know. We will certainly provide the best candidate. Sa ngayon, kung pagbabasihan ng mga survey, si VP Sara ang nangunguna. Sunod si Naga City Mayor Leni Robredo na nagsabi na noon na wala siyang balak tumakbo sa national position. Natanong ulit si PBBM tungkol sa mga survey na yan. How do you feel when you see surveys showing that Vice President Duterte is the leading preference to succeed you? I don't really worry about surveys, quite frankly. I don't really, because of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of a survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. Para naman sa Pangulo, ano naman ba ang katangian ng sinasabi niyang best candidate? Sa ngayon, meron ng 2 bagay na nabanggit si PBBM na hinahanap niya sa susunod na presidente. Isa na riyan ay yung taong kayang ituloy ang laban ng kanyang administrasyon kontra korupsyon. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures. Ang isa pang katangian ay nabanggit na noon ni Pangulong Marcos, dapat daw maalam sa ekonomiya. Sinabi niya yan ilang araw matapos ang viral niyang pink na medyas nang makipagkita siya kay Mayor Robredo. Somebody who understands economics. Because understands economics. That's the first thing. That's the life of the person who understands how to create jobs, who understands how to keep the inflation rate down, who understands how to make food supply. So, with the characteristics that you've mentioned on who should be the next president in 2028, have you already narrowed it down to about 2 or 3? You're gonna get me into trouble. Well, certainly there. He's going to answer it. Of course, I'm going to answer it. Well, we have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them. Pero sabi ngayon ng Pangulo, wala pa siyang personal na kinakausap para kumandidato. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that.
Isa pang hindi malinaw ay kung makikipag-alyansa ba ang Partido Federal ng Pilipinas o magkakaroon sila ng sarili nilang pambato sa 2028. Basta ang sigurado, merong kandidatong i-endorso si PBBM sa 2028. Pero kung kailan yan malalaman... The time will come, the time will come. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Libre raw ang kuryente ng ilang politikong mayor at gobernador na may-ari ng mga electric cooperatives. Ang gastos daw nila isinama sa system loss na binabayaran ng mga ordinaryong consumer. Narito ang Frontline Report. Pasakit na nga sa bulsa ang mataas na electric bill, idagdag pa ang mahal na petrolyo, may mga consumer pa raw na sumasalo sa kuryenteng hindi naman sila ang gumamit. Yan yung nakikita natin sa ating electric bill na system loss. Sa system loss, may bahaging tinatawag na non-technical loss. Ito ang mga kuryenteng nawawala dahil sa pagnanakaw, pagja-jumper at pagkakamali sa pagbasa ng metro. Eto pang matindi. Sa Senate hearing kahapon, isiniwalat ni Senator Erwin Tulfo na kasama raw sa system loss ay yung kuryente na ginagamit ng mga politikong may-ari ng mga electric cooperatives. Ang hindi mo maintindihan ng mga kababayan natin, bakit ako magbabayad na ninakaw sa kumpanya na yan? Ako ang sasagot? What in the world is that? Pumapasan yung ibang mga consumer. Sinasagot niya dahil wala yung kita dahil si mayor, si gobernador hindi nagbabayad. So yung pasan-pasan ng tao. Yun po yung masakit eh. Walang politikong pinangalanan sa pagdinig. Pero ayon kay National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda, mismong mga gaya nilang administrator na raw ang nagpupunta sa mga politiko para singilin sila. Half of my time is how to manage mga politikong hindi nagbabayad. Sa madaling salita, may nawawalang bayad pero may nagbabayad pa rin. Walang iba kundi ang ordinaryong consumer. Hindi raw titigil ang NEA sa pagputol sa ganyang sistema. Ayon kay Almeda, may mga politikong pinutulan na ng supply ng kuryente dahil sa hindi pagbabayad. Pag mayroong maulit ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo. And may mga politikong pinutulan namin, natatawag ko sa akin, sasabihin ko lang sa politiko, wala ko tayong magagawa, yan ng polisiya. Nagbabayad naman, no? Sabi naman ni Senator Tulfo, sakaling maulit pa ang ganyan, magsabi lang daw sa kanila. Well, next time, if you encounter that na politiko, i-report mo sa akin, isumbong mo kay Tulfo and I'll do something about it. Samantala, isinusulong ng NEA, Department of Energy at iba pang stakeholders ang pag-amyenda sa anti-pilferage law para mas madaling mapanagot ang mga nagnanakaw ng kuryente. Matatandaan namang nanawagan sa Kongreso si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-5 State of the Nation address na isagawa ang kinakailangang reforma para alisin ang system loss sa bill ng mga consumer. Nagbabalita mula sa Frontline, mobile journalist Mary Mon Reyes, News 5. Inakala ang brownout lang pero may sunog na pala sa isang bodega ng tela sa Pasig City. Sakto pa namang doon natutulog ang ilang empleyadong muntikan ng matrap. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Tinupok ng nagngangalit na apoy ang isang warehouse sa Felipe Pike Street sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City, mag-aalas 10 ng gabi nitong Huwebes. Sa kuha ng drone video, kita ang matinding usok mula sa bodega ng mga tela at gamit pang golf. Halos umabot na ito sa bahagi ng C5 Road. Kinailangang rumesponde ang halos 100 truck ng bumbero. Ayon sa BFP Pasig, pahirapan ang pag-apula sa apoy. Hindi rin agad nakapasok ang mga rumespondeng bumbero. Ang entry natin is mausok po kasi siya. So mahirap po natin siya mapasok nang wala pong sa PPE natin at saka standard naman po, meron po tayong self-contained breathing apparatus. Sa tindi ng sunog, bumigay ang bubungan ng warehouse. Natupok din ng apoy ang 2 closed vans at isang motor na nakagarahe sa warehouse. Tumagal ng halos 6 na oras bago ito dineklarang fire out. Kwento ng isa sa mga stay-in na empleyado sa gusali. Inakala raw nilang simpleng brownout lang nang biglang mawala ng kuryente ang gusali hanggang sa napansin na nila ang usok na mula raw sa gitnang bahagi kung saan nakaimbak ang mga tela. May umusok na po. Nagtangka pa po kaming patayin namin kasi may dala kaming fire extinguisher kaso hindi kami makapasok, sarado ang gate. Ang bilis po, ang bilis. Talagang yung usok po napakabilis din Nakalabas naman sa warehouse ang 5 stay-in na empleyado, pati na ang security guard na naka-duty. Wala namang nasaktan, iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang may-ari ng warehouse. Nagbabalita mula sa Frontline,
Brian Castillo, News 5. Nakipag-agawan ng baril ang isang lalaking bagong laya sa Tondo, Maynila. Sa kasamang palad, nabaril niya ang kanyang sarili. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Sa kuha ng CCTV sa loob ng bahay na ito sa Tondo, Maynila, makikita ang isang lalaki nagkasa ng baril habang kasama ang mga kaibigan na nagiinuman. Ang magasin ng baril, pilit niyang kinuha mula sa babaeng kaibigan na tumanggi namang ibigay ito sa kanya. Kalaunan, nakuha rin niya ang magasin nang sabihing uuwi na siya. Pero makalipas ang 20 minuto, isang putok ng baril ang narinig mula sa labas. Ang isang lalaki, napatayo at tila susugurin ang lalaking may baril na kinilalang si alias Ray. Pero pinigilan ang pagsugod ng lalaki ng iba nilang kasama. Sumunod na eksena, kita sa cellphone video na nakaload na sa kalsada si alias Ray. Nabaril na pala nito ang sarili sa hita. Ayon sa barangay, nag-amok daw ito bago ang insidente. Yung tao na yun, bagong laya lang yun. Bagong laya lang po siya. Siyempre matapang, may dalang baril. Nag-aagawa ng baril. Pagka agaw ng yung baril na pala, pag pumutok na pala sa nakakalabit na po. Yun, tapos naulog po yung baril. May dinampot ngayon ng isang lalaki. Kinuha ko po yung baril, sinave ko po yung baril, tinago ko muna. Hindi ko alam na nagkagulo na pala. Katulad din, sa bahay namin, para sa akin, nakakalungkot maisipin, naawa pa rin ako sa tao. Hindi kami in-expect na hantong sa ganun yung pag-iinuman namin. Na-recover ang baril at ang mga bala na napag-alamang walang papeles at lisensya. Ayon pa sa barangay, dati na rin nakulong si alias Ray sa kasong illegal possession of firearms. Naka-hospital arrest ngayon si alias Ray. Mahaharap siya sa reklamong grave threat, alarming scandal at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nagbangka ang mga opisyal ng DPWH na nag-inspeksyon sa mga flood control project sa Bulacan. Bigla kasing umapaw ang Pampanga River at nagdulot ito ng baha. Live mula sa Kalumpit, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, gaano kataas ang baha dyan ngayon? Cheryl, dito sa barangay Pio Cruz Cosa, mataas pa rin ang baha. Mula bewang hanggang leeg, sabi ng mga residente, o mahigit 5 talampakan pa yung lalim ng baha rito. Isa lamang ito sa maraming barangay dito sa Kalumpit na ganito pa rin ang sitwasyon. Pero sa kabila niyan, tinuloy pa rin ng DPWH ang pag-iinspeksyon sa mga flood control projects, pati na rin sa ilang kalsada dito sa probinsya. Hindi napigil ng malakas na ulan ng pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH nang mag-inspeksyon sa mga proyekto nito sa Kalumpit, Bulacan. Sinamahan din sila rito ng lokal na pamahalaan at media. Muntik pang magkaproblema sa pagtawid ng tulay dahil halos abutin na ito ng tubig. Bigla kasing tumaas ang level ng Pampanga River dahil sa wala pa ring tigil na ulang dala ng habagat. Umapaw ng ilog at apektado ng matinding baha mga bahay sa gilid nito. No choice ang DPWH kundi sumakay ng bangka para ma-inspeksyon yung mga ongoing na proyekto dito sa Kalumpit, Bulacan. Mataas pa rin kasi ang baha sa maraming barangay dito at makikita ninyo, mataas pa rin ang level ng ilog. Kinausap din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ilang residenteng nagbabangka makarating lang sa kanilang bahay. Hindi raw lubos maisip ng kalihim ang matinding kalbaryong hinaharap ng mga naninirahan sa lugar. Hindi mo alam paano nabubuhay yung mga kababayan natin dito eh. And yet, yung mga dating mga taga-DPWH dito, kinaya ng sikmura nila na nakawin nga yung pera dito. Na nakikita nila yung mga kababayan natin ang ganitong buhay. Pagdating sa Barangay Calizon, naabutan namin ng mga heavy equipment na nakaparada lang sa may tabi ng ilog. Inihinto muna kasi ang konstruksyon ng revetment wall sa lugar dahil sa sama ng panahon. Pero sabi ng DPWH, halos 3 kilometrong haba ng dike ang itatayo sa 3 barangay. Itutulad daw ito sa mga nakatayong dike sa may poblasyon na lampas 10 talampakan ng taas at hindi naman nasira kahit mahigit 50 taon na mula nang maitayo. I-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Lahat ng project rini-review. 600 projects. Ang problema, nasa 70 bahay ang matatamaan ng gagawing dike. Nakatakda silang bigyan ng rental subsidy habang hindi pa tuluyang nakakalipat sa housing relocation units na ilalaan sa kanila ng pamahalaan. Kuryente nilang bawat siyang bahay, nasaan naman ang katarungan nila? Magkalubog na yung mga gamit ng mga anak ko, nakikitira na lang.
Kasunod nito, naglabas na rin daw ng resolusyon ng Kalumpit LGU para sa gagawing relokasyon. Po namin ito kumbaga pangarap po namin ito na masolusyonan yung baha dito sa bayan ng Kalumpit. So kung magtutuloy-tuloy po yung revetment wall, po ito, malaking ginhawa po ito sa aming bayan. Bago rito, ininspeksyon din ng DPWH ang nasa 1 kilometrong sira-sirang bahagi ng Maharlika Highway sa may Baliwag City. 2 taon na raw itong nirereklamo ng lokal na pamahalaan dahil matinding pasakit na sa mga motorista at residente. Po kaming magawa dahil syempre kahit gusto po namin gawin, sabi ko nga, Sec, hindi naman namin pwede pakialaman yung hindi namin jurisdiction. Paliwanag ng DPWH na bisto nila noong nakaraang taon na magkaiba ang dineklarang lokasyon ng proyekto sa lugar kung saan meron talagang mga sira. Paano ka gagawa ng project dun sa ayos pa? Ano ba, bakbakin namin yun para lang gumawa ng project dun. Tapos yung area na sira-sira dito, hindi ginagyan ng proyekto. So ito yung mga ito yung mga talagang nakakagalit talaga Nitong nakaraang linggo lamang nasimula ng pagkumpuni sa lugar na may 100 milyong pisong pondong inilaan. Sa Malolos City, gumamit na ng truck ang mga residente ng isang subdivision dahil sa hanggang bewang pa rin na baha. Reklamo nila, barado na ang mga creek na daluyan sana ng tubig. Wala namang magawa mga naninirahan dito, kundi magtiis na lang. Hindi po kami, hindi namin may beta yung mga property po dito. Kasi alam nila binabaha na, palugin na. Sabi 4 million mo nabili, mabibenta mo, mababa na. Cheryl, ngayon lamang halos tumigil yung malakas na buhos ng ulan sa buong magdamag at maghapon kaya halos inabot na rin yung MacArthur Highway ng tubig kaninang umaga hanggang ngayong hapon pero ngayon unti-unti na nagsusubside pero alam mo ang matagal magsubside ito yung mga baha dito sa mga barangay dito sa Kalumpit gaya dito sa Pio Cruzcosa na inaabot daw ng 2 hanggang 3 buwan bago tuluyang mawala yung tubig galing lang daw yan sa tubig ulan at dahil nga sa umapaw na yung mga creek at ilog na malapit dito kaya ang mga residente no choice kung iba lulusong kung meron sila mga jumpsuit or wader o yung ibang wala naman kailangan sumakay na ng bangka para marating yung kanilang mga bahay at mismong evacuation center sa may looban. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Unti-unting gumuho ang dike sa Bukaw River sa Zambales kasabay ng walang tigil na pagulan bunsod ng habagat. Pero hindi lang isa kundi 5 flood control projects ang nasira sa probinsya. Narito ang Frontline Report. Sa video na ito, makikitang pagragasa ng baha sa Bukaw River sa Botolan, Zambales. Sa gilid ito, kapansin-pansin ang gumuhong bahagi ng dike, ang proteksyon ng mga residente sa baha. Kaya naman na-alerto ang mga otoridad. Dito kayo. Dito kayo dyan, sir. Ang bahagingang ito, naaktuhan pa nilang unti-unting dumadausdo sa tubig. Wala na silang nagawa kundi pagmasdan ng unti-unti nitong pagguho. Ayon sa PDRMO sa Zambales, dulot daw ito ng malakas na agos ng tubig at malakas na buhos ng ulan. Ang major cause po nito dahil malakas po ang tubig, no? Rumaragasa ang tubig galing bundok at saturated na rin yung ating mga kalupaan, no? Kaya bumigay po yung ating mga dike. Malakas po talaga yung agos at malaki ang volume ng tubig na ibinuhos ng ulan. At hindi lang daw ang dike na ito ang nasira, kundi 5 flood control projects ang bumigay. Kabilang sa mga lugar na nasiraan ng dike, ang Santa Fe sa San Marcelino, isa sa San Narciso, isa sa Maloma sa San Felipe, isa sa Cabangan at isa sa Botolan. Sa ngayon, wala pang tala kung magkano ang kabuang halaga ng mga pinsala. Gayunman, hindi naman daw masyadong naapektuhan ang mga residente. Ang kagandahan, wala pong evacuees, walang nasirang tahanan. Dito po, sa lugar na ito, bagamat nasira yung kanilang flood control, wala pong mga residente na talagang naapektuhan ng baha. Kasunod niyan, nagsasagawa pa rin ng preemptive evacuation ng mga otoridad para maiwasan ang casualties sakaling lumala ang sitwasyon. Sa kabuuan, mayroong 3,500 pamilya na apektado ng habagat sa Zambales, kung saan nasa 200 pamilya ang nanatili sa evacuation centers. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Pinauubayan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ombudsman ang posibleng kasong isasampa laban sa kanyang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez na dawit umano sa flood control scandal. Yan ang naging sagot ng Pangulo
nang hingan siya ng update ng Foreign Correspondents Association of the Philippines kanina. Giit ni PBBM, hindi niya pinapakialamanan ang investigasyon tungkol dito. Kakausapin niya raw si Ombudsman Boying Remulla para humingi ng update. Matatandaan nitong ikalimang sona ng Pangulo, sinabi niyang masakit man sa kanya, gagawin niya ang tama. Sa usapin naman ng flood control investigation, sinabi ng Pangulo na dapat magtuloy-tuloy ito kahit pa tapos na ang kanyang termino. I think you should be asking that question of the Ombudsman, not me. I am not privy to the investigation that is being conducted by the Ombudsman. I am not privy to any kind of schedule. We leave it to the Ombudsman, and now that you've asked me, I'll give him a call and see how is it ask him how is it going. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Magtatagpo na ang mga karakter ni Julia Montes at Coco Martin sa hit series na Sigabo. Ito na nga ba ang simula ng kanilang love story? Live mula sa sets sa serye sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. MJ, nakapanood ka na ba ng ilang shoot ng eksena dyan? Nako, buong-buo na nga yung Friday ko, Jervy. Dahil nandito na naman tayo sa Ginito ang Lupa at kinikilig na nga tayo sa mga behind the scenes na nakikita natin. Pero eto na, ayoko nang bitinin kayo pa. Nandito kasama ko live na live ngayon si Gabo at si Sam, Coco Martin and Julia Montes. Thank you so much. Good evening po sa inyong lahat. Sa buong Pilipinas, good evening po. Nakita nyo ba, parang background namin, yung bahay? Ano to? Pa-home tour na po ba? Nako, malalaman natin kung paano mangyayari kay Gabo at kay Sam. Kasi biruin nyo, di ba, magkaaway kami, naghahanapan kami sa isa't isa, tapos ngayon magkasama sa bahay. Ano yung mga mangyayari doon? Oh my God. Favorite ko pa naman tong trope na to, enemies to lovers ba? Yan, malalaman natin. Oo. Actually, nakakagulat dito kasi si Sam, mapupunta na sa Ginito ang Lupa. Sa mundo namin. Kaya doon na iikot ngayon yung kwento. Kaya yung mga pinangako namin sa mga tao, yung romance, comedy, dito na papasok yun. May tanong ako kay Gabo, saan siya mas nahihirapan? Sa mga kalaban niya o sa nararamdaman niya para kay Sam? Yan na. Sa tingin ko sa nararamdaman niya para kay Sam. Kasi syempre, maraming ikot eh. Unang-una magkaaway kami. At hinahanap niya ako, kumbaga alam kong wanted ako sa kanya. Ngayon, kung paano ko makukuha yung puso niya, yung tiwala niya sa akin, paano namin bubuin yung pagmamahalan. Ibang wanted pala. Ano ibig sabihin ng pagka-wanted ni Gabo kay Sam? Nako, yun na nga ang dapat tanungin. Dahil bilang babae, kanina habang nilalatag namin yung kwento, nilalatag niya yung kwento, tapos kinukunan namin. Kinikilig na ako bilang babae. What more pa yung mga audience natin na makakapanood? So, abangan. Kinikilig ka as Sam o Julia? Na-confuse na ako doon. Na-confuse na ako doon. Kasi gaya na lagi ko sinasabi, pag naglalatag siya ng kwento, napapatulala ako. Tapos na-amaze talaga ako sa talent niya, sa gift na meron siya. Grabe. Pero with this, ano yung, syempre, parang narinig ko kanina, ready naman sa training si Sam. May action pa rin ba kami makikita from the end of Gabo and Sam? Nako, sabi ko naman, mula umpisa hanggang dulo, hindi namin kayo bibiguin sa aksyon. Ngayon naman, sa panibagong yugto, papasok na tayo, sabi ko nga, sa buhay ng pag-iibigan o ng pamilya nila Gabo at nila Sam. Ito na yung core ng kwento. Ayun na. So papunta pa lang tayo sa exciting part. Yes, that's true. At Friday naman ito. Next week na to aabangan. Opo. Aabangan na nila yan. Actually, ang lalaki rin ng action scene ng mga kinuna namin eh. Yung lalong-lalo na yung dahilan kung ba't napunta dito si Samantha sa lugar namin. Napakalaking eksena at kahirap na hirap si Jules doon. Medyo ibubulong pa lang natin, medyo embargo pa kung paanong eksena yun. Pero anong paghahanda mo doon, Julia? Nako, from the very start, kasi bago pa lang talaga ako pumasok dito sa Sigabot, pinag-train na ako ng boss ko talaga eh. Siyempre, di tayo po pwedeng mapahiya. Pero bukod doon, nakatutok talaga rin siya sa lahat ng mga gagawin, lahat ng mga eksena, tamang posisyon, tamang paghawak. So lahat yun talagang tinuro niya. Kasi sabi ko naman, di ba, pagdating sa action kasi, ang kakibat kasi niya yung disgrasya. Kaya every time na may kinukulang si Jules sa malaking action, lagi ako nandun nakatutok. Kaya nung probinsyano days pa lang, pinag-training ko na yun sa motor, paghawak ng barel, sa mga fights. Kaya ngayon na nasa Sigabo kami, handang-handa talaga siya.
At handa na rin kaming kilalanin tong era na to. Romance era ni Gabo at ni Sam. Finally, from Salise, baka magtagpo na talaga. O, diba? Eto na, syempre, please just invite yung mga kapatid natin. Sa lahat po ng mga Pilipino, sana po samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Gabi-gabi po yan sa TV5, magkita-kita po tayo. Aabangan niyo po ang maraming timpla at maraming patikim na ibibigay po namin sa inyo sa Sigabo. Coco Martin Sigabo, mga kapatid, maraming salamat po. Thank you so much, Coco and Julia. Syempre, yan muna yung latest mula rito. At next week, abangan nyo na kung ano tong pag-unveil nila ng malalaking eksena. Back to you, Jervy, dyan sa studio. Nako, excited na kaming lahat. Iba talaga ang kilig ng Coco-Julia tandem. Maraming salamat, Julia, Coco, and MJ Marfori. Susunod, dating Pinay beauty queen at ilang Russian model nasagip sa pambubugaw ng isang talent agent. Aktor na peke ang plaka sa kanyang supercar. Suspendido ang driver's license at ipatatawag pa ng LTO. At Julian Santos, Edu Manzano at iba pang bigaling stars bibida sa Philippine adaptation ng French series na Call My Manager. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Timbog ang talent agent na isa manong high-end bugaw. Kabilang sa mga alaga niya na nasagip ng NBI ay isang dating Pinay beauty queen at ilang Russian model. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa isang luxury hotel na ito sa Makati, nakipagkita ang lalaking umano'y high-end bugaw sa 3 kliyente. Ang hindi niya alam, mga undercover agent ito ng NBI. Kasama ng sospek ang 6 na alaga nito na ipapakilala sa mga kunwaring customer. 50,000 pesos kada oras ang singil ng bugaw bawat babae para sa tinatawag na PRA. Ito yung sasama lang sa customer para gawing trophy girlfriend. Pero natawaran niya sa kalahati ang presyo o 25,000 pesos. Nang makuha ng bugaw ang mark money, dito na nagpakilala ang mga ahente mula sa International Operations Division ng NBI. Manahimik, walang sa walang kibo. Lahat ng sasabihin mo ay maaaring gawin sa'yo. Sinubukan ng sospek manlaban kaya saglit na nagkakumusyon. Pero sa huli, nasukol pa rin ang sospek na itago natin sa pangalang J, residente ng Bulacan, Bulacan. Napag-alamang talent agent at may-ari ng isang sikat na modeling agency si J. Siya po ay merong minimaintain na isang Facebook account kung saan ino-offer niya very blatantly ang sexual services ng mga magagandang kababaihan. Nailigtas sa operasyon ang mga alaga ng bugaw. 5 sa kanila, mga international model mula sa Russia. Kabilang din sa mga na-rescue ang isang Pinay na dating title holder ng isang sikat na national pageant. Tumanggi na ang beauty queen na magbigay ng pahayag sa harap ng kamera. Pero inakala niya raw na house party ang pinuntahan matapos imbitahan lang daw ng kaibigan na si Jay. Nasa pangangalaga na ang 6 na kababaihan ng Makati Social Welfare and Development Office. Ayon sa NBI, tila ginagamit ng sospek ang sariling modeling agency nito para sa commercial sexual exploitation. Ang mga victim po natin, particularly yung mga Russian nationals, dahil wala silang pagkakataong magtrabaho, dahil wala naman silang working permit, sinabi sa kanila na ang paraan para kumita ng pera ay i-offer sila sa mga interesadong mga kliyente o parokyano. So maliwanag po ang elemento ng trafficking dito sa kasong ito. Tikom ang bibig ng sospek nang sinubukan naming kunin ang kanyang pahayag. Sir, may statement po kayo, sir, sa allegations against you. High-end bugaw daw po kayo, sir. Sir, ano po masasabi ninyo, sir?
Dagdag pa ng NBI, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa umano'y operasyon na nag-aalok ng mga babae, kabilang nga ang mga beauty queen, modelo, artista at mga dayuhan para sa mga pribadong sexual arrangement. Inaalam na ng NBI kung may mas malawak na network o grupo sa likod ng umano'y pagbebenta at pagsasamantala sa mga kababaihan. Samantala, nahaharap ang high-end bugaw sa reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sinuspindi ng Land Transportation ang lisensya ng aktor at negosyanteng may-ari ng isang supercar na nabistong gumagamit ng peking plaka. Ayon sa LTO, iba ang plakang nakakabit sa sasakyan kumpara sa nakatalaga rito. Hindi na pinangalanan ng ahensya ang may-ari nito, pero pinagpapaliwanag siya sa Intelligence and Investigation Division ng LTO. Posible siyang maharap sa reklamong paglabag sa use of number plates at may tuturing na improper person to operate a motor vehicle. Balikan na ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa bahagi ng EDSA. Live mula sa Mandaluyong City. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta na ang lagay ng traffic sa mga sandaling ito at dumarami na ba ang mga nag-uuwian natin mga kapatid? Alam mo, Julius, dahil nga mas papalalim na ang gabi, mas marami na rin mga sasakyan ngayon sa kalsada. At dito sa kinatatayuan ko sa EDSA Reliance ay napakarami rin sasakyan at lalong bumagal ang daloy ng mga sasakyan. Ibabahagi ko sa inyo yung latest update ng MMDA Metro Base tungkol sa lagay nitong EDSA. Magsimula tayo sa EDSA Southbound mula dyan sa bandang monumento. So mula sa Muñoz hanggang Bansalangin ay moderate to slow moving ang mga sasakyan. Mula Santolan hanggang Ortigas ay mabagal din ang daloy ng mga sakyan. At ito yung pinakamahabang linya ng traffic. Simula Shaw Boulevard hanggang Magallanes ay napakabagal din ng daloy ng ang takbo ng mga sakyan. At dyan sa Taft Avenue, palaging matraffic dyan dahil bukod sa volume ng mga sasakyan, ay may stoplight dyan na nagpapabagal ng pagtakbo ng mga sakyan. Itong northbound naman o mula dyan sa bandang Rojas Boulevard, so mula sa FB Harrison hanggang Taft Avenue ay moderate to slow moving ang mga sakyan. Pagdating sa Ayala hanggang sa Buendia ay traffic na rin. Mula sa Orense hanggang Ortigas ay napakabagal na rin ng daloy ng mga sakyan. Mula Connecticut hanggang Aurora, matraffic na rin. Diyan sa bandang New York sa Cubao ay mabagal na rin ang takbo ng mga sakyan. Sa North Avenue hanggang QC Academy ay matraffic na rin. At diyan sa may Balintawak, Cloverleaf ay slow moving na rin ang mga sakyan. So dito sa update ng MMDA na binabasa ko ngayon, Julius, ay meron ding konting pagsisikip ng daloy ng trapiko diyan sa bandang C5 at gayon din sa iba pang mga major roads natin katulad ng Commonwealth, sa Quezon Avenue, Marcos Highway, sa Ortigas Avenue at sa Rojas Boulevard. So sa ngayon, Julius, kung nakikita nyo nga dito sa aking likuran, parang mas lalong bumagal ang daloy ng mga sasakyan. So kanina medyo umaandar pa itong mga nandito sa may papuntang Shaw Tunnel. Sa ngayon halos hindi na sila gumagalaw. Ito namang nandito sa southbound lane, dito sa kabila, hindi ko nga lang may papakita sa ngayon, gumagalaw na mga sakyan, mabagal ang daloy ng mga sakyan. Pero niya, katulad na nabanggit ko kanina, ito ay nagmumula sa Shaw at matatapos ang traffic na ito hanggang doon sa bandang Magallanes. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Inspired daw sa real-life happening sa mundo ng showbiz ang Philippine adaptation ng French series na Call My Manager. Si Judy Ann Santos na isa sa mga bida, inangkin daw ang ibinigay sa kanyang role. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Funny, painful, at chaotic. Yan ang mga eksena sa Philippine adaptation ng French series na Call My Manager. Bigatin ang mga cast. Sina Judy Ann Santos, Edu Manzano, Gina Alahar, at RK Bagatching. Si Juday,
Nag-enjoy daw dahil nagkaroon ng switch sa roles. Mula sa pagiging prime superstar, naranasan niyo kung paano ang buhay ng mga talent manager. You were on the mature side. Mature as in matanda? Pero kailangan magpa-breast augmentation ni Kirek. Isa pang interesting, gaganap ang mga celebrity as themselves. It's really fun to look at on the screen because you don't know if it's real or not. Me playing my character as a manager, I actually had fun. Yes, I really actually had fun. When Direct Eric pitched the concept to me, I didn't have to think about it. When I learned who the cast is, parang, okay, let's do this. Akin na yan, that's mine. Daan-daan din ang showbiz cameos sa HBO Max series na ito mula sa A-list actors at reporters like yours truly na gumanap as ourselves. Pero hindi lang yan ang real. The whole series is parang, inspired by real life happenings in show business. We don't know, we don't want to name names, but siguro if people are really observant of what's happening inside the entertainment world, they would be able to guess who are these people. Love letter daw ito ni Direk Eric na na-inspire ikwento mga nangyayari sa industriya dahil sa yumaong showbiz matriarch na si Mother Lily Monteverde. We want to bring in as much love into the show because we might not be able to do another show like this again. So I think we've put in all the love that we could. It's fun and it's heartfelt, endearing. Kakaiba at bagong storya ang handog nito sa mga manonood. I think we're leaving with a greater appreciation of the people behind the scenes. I'm so excited. Exciting talaga. Ang lausin ng dugo nyo. O, damihan nyo. Showing na ang Call My Manager sa HBO Max. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, 3 sakay ng 10-wheeler. Sugatan matapos mahulog sa tulay sa Misamis Occidental. Pag-aresto ng China sa higit 100 Pinoy, extortion at pambablackmail daw ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro. At a mayor of Rapid na si Carlos Agassi nagpasample sa A Secret in Prague. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahulog sa tulay ang isang truck sa Misamis Occidental. 3 ang sugatan. Narito ang Frontline Report. Nabali ang kapot. Nagmamadaling tinulungan ng 2 lalaking ito ang isang natabunan ng mga baon ng niyog sa Ozamis City, Misamis Occidental. Gumagalaw pa ang lalaki pero nanghihina na. Uy, tabangin ninyo, oy! Tabangin ninyo pa! Langan ang mutabang, oh! Kita naman sa gilid ng ilog ang tumaob na truck. Sa isa pang video, kitang nakasabit ang unahan nito sa barandilya ng tulay. Ayon sa mga otoridad, may kargang mga nyog ang 10-wheeler truck nang mawalan umano ng kontrol habang nasa Diguan Bridge bandang hapon nitong Huwebes. Sugatan ang senior citizen na driver nito, maging ang 2 sakay. Agad silang dinala sa ospital. Patuloy pang iniimbestigahan ng Ozamis City Police Station ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Tinawag ni Defense Secretary Gibo Chodoro na extortion at pambablackmail ang pag-aresto ng China sa higit 100 Pilipino. Lumutang pa sa Senate hearing na nagbanta ang China na huhulihin ng mga Pinoy kasunod ng pagdakip sa ilang Chinese dito sa Pilipinas. Narito ang Frontline Report. Higit 100. Ganyan daw karaming Pilipino ang naaresto sa China ayon sa China's Foreign Ministry.
Kaugnay umano yan ng iligal na pagtatrabaho roon at overstaying. Agad naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs na nakikipag-ugnayan na raw sa embahada ng Beijing at consulates general ng bansa para i-verify ang naturang impormasyon. Inaalam na rin kung ilan ang eksaktong naaresto at kung ano ang kanilang lagay. Sinisiguro rin ng ahensya na masusunod ang due process para sa mga hinuling Pilipino. Dagdag pa ng ahensya, nirerespeto ng Pilipinas ang soberanya ng China sa pagpapatupad ng immigration laws. Panawagan nila sa China, pangalagaan ang kapakanan ng mga inarestong Pilipino. Agad din daw ipagbigay alam sa Foreign Service Post ang ginawang pagdetain, alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at sa 2013 Philippines-China Consular Agreement. Pero para kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ang pag-aresto sa higit 100 Pilipino ay simpleng extortion at pambablackmail. Mariin din niyang kinondena ang aksyon ng China. Kinonekta rin ni Teodoro ang mga nagdaang operasyon ng gobyerno ng Pilipinas laban sa mga Chinese nationals na nagsasagawa ng iligal na aktibidad sa bansa. Giit niya, may basehan ng Pilipinas at dumaan ito sa korte. Tumanggi rin daw ang mga Chinese authorities na aksyonan ang mga iligal na aktibidad ng mga Chinese sa Pilipinas. Bukod kasi sa balitang inaresto ang mga Pinoy, lumutang pa sa Senate hearing ng Committee on Economic Affairs kahapon na nagbanta noon ng China na aarestuhin ang mga Pilipinong nandoon. Kasunod ito ng hinuling 69 Chinese nationals sa ni-raid na hazardous steel plant sa Misamis Oriental. After our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ng mga Pilipino sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga Chinese workers. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung may koneksyon ng naturang raid at pag-aresto umano sa mga Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Susunod, siklista sa Mandaue City, Cebu na gulungan ng kotse. Beauty queen at kanyang nobyo patay matapos bumangga sa truck sa Kawayan, Isabela. At alamin ang mga sakit sa balat na nakukuha dahil sa paglusong sa baha. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagulungan ng patrol car ng LTO ang isang sumemplang na siklista sa Mandaue, Cebu. Hindi raw kasi namalaya ng driver ang nag-overtake na biktima. Nasa frontlining balita si Jan Aroa ng News 5 Visayas. Maluwag ang daloy ng trapiko sa intersection ng SB Cabahog at E. Soriano sa Mandaue City, Cebu. May mga tumatawid ding siklista. Ang isa, umiwas sa lumilikong patrol car ng LTO. Pero pagkabig niya pabalik, nagkasagian sila ng isa pang namimisikleta. Dahilan para matumba siya. Yun nga lang, dumiretso ang patrol car hanggang pumailalim sa sasakyan ng siklista. Isang bike, nasago siya. Pagkasago niya, natapon yung driver doon sa harapan lang, which is timing naman, yun din yung pag-accelerate ng sasakyan. Agad namang dumating ang rescue team at dinala sa ospital ang biktima. Yung driver ng LTO, parang hindi din siya nakatingin doon sa sa side nung kung saan natumba yung biker kasi he was tumingin siya sa kabilang side ba. So yun, hindi niya namalayan niya lang nung nasa ilalim na yung driver. Ayon sa mga otoridad, nasa maayos ng kalagayan ng siklista at nakalabas na rin ng ospital. Nagkaarigluan din ang dalawang panig. Naglabas naman ng show cause order ang LTO sa tauhan nilang nagmamaneho sa patrol car. Sinibak na siya sa pwesto. Isinailalim din sa preventive suspension ang kanyang driver's license. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas. Patay ang isang beauty queen at kanyang nobyo matapos bumangga ang kanilang kotse sa truck sa Kawayan, Isabela.
Wasak at natuklap ang bubong ng kotse ng mga biktima. Dinala pa sa ospital ang 25 anyos na si Alexis Ann Ramos pero idiniklarang dead on arrival. Patay din ang nobyo niyang si James Miguel na siyang driver sa kotse. Sugatan naman ang isa nilang kaibigan. Posible umanong hindi napansin ng mga biktima ang truck na nakaparada noon sa gilid ng kalsada. Hawak na ng mga pulis ang truck driver. Git niya, naglagay siya ng mga early warning device. Desidido naman ang pamilya ng nasawing beauty queen na magsampa ng reklamo. Naghain ng petisyon sina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang kapwa nila akusado para sa pagpiyansa sa kasong plunder. Kasunod ito ng pagharap nila sa pre-trial hearing sa Sandiganbayan 3rd Division kanina. Ayon sa korte, susuriin muna nila kung sapat ang ebidensya ng prosekusyon. Kailangan din daw patunayang may sabwatan ang mga akusado at posibleng tumakas ang mga ito. Matatanda ang kinasuhan sina Marcoleta dahil sa hindi niya dineklarang 75 million pesos na campaign donation. Naghain din ang mosyon ng senador para ibasura ang kaso at ipagpaliban o pigilan ang paglalabas ng preventive suspension order laban sa kanya. Samantala, bahagya namang nagkatensyon sa Sandiganbayan nang hindi payagan ng ilang BJMP personnel na magpa-interview si Defensor. Grabe naman yung ginagawa nyo. Ano yun? Nagsagawa ng relief operations ang Alagang Kapatid Foundation sa mga binahang residente sa barangay Bagbag sa Quezon City. Inulan man, tuloy ang pamamahagi ng Alagang Kapatid ng relief packs na may lamang grocery items sa mga taga Cleopas Street. Binaha sila ng umapaw ang creek doon. Hinatiran din ng tulong ang mga residente sa Bagbag Cemetery. Nagpapasalamat ang Alagang Kapatid Foundation sa mga nagdo-donate para isagawa ang mga ganitong klase ng relief operations. Susunod, maulan sa Japan, mga hagdanan at escalator doon, Nagala Waterfalls. At aktingan ni Catherine Bernardo at Maha Salvador sa Someone Someday, umani ng papuri. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Makating alipunga ang problema ngayon ng mga napalusong sa pagbaha. May payo naman ang espesyalista para maiwasan ang impeksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Namumula at nangangati ang bahaging ito ng kaliwang paa ng delivery rider na si Jason Julio. May mga maliliit ding butlig sa ilan niyang daliri. Ang dahilan, alipunga. Sa sobrang sakit niyan, napa-absent na siya sa trabaho. Halos 1 week na kasing nag-uulan, di ba? Kaya yung yung pa ako talagang babad eh. Hindi may iwasang hindi lumusong o mabasa, ganun. Kaya nagkaroon talaga ng nagkasugat, mahapdi, makati. Ganyan din ang sinapit ng senior citizen na si Cesar Andres matapos pasukin ng baha ang kanilang bahay noong 1 linggo. Babad yung pa ako. Hindi naman pwedeng iwasan na hindi mag-apak sa baha. Masakit kasi yan. Ginagamot na ng dalawa ang nangangati nilang alipunga o athlete's foot. Impeksyon yan sa balat na dulot ng fungi. Karaniwan sa pagitan ng mga daliri yan sa paa nagsisimula. Pag laging basa yung balat natin, madali tayong kapitan ng fungal infection. Yung tubig baha, marami siyang dumi.
Kabilang sa mga sintomas ng alipunga ang pamumula ng balat, pangati, pagbibitak at pagbabalat. Oras na maramdaman yan, agad magpatingin sa doktor para masuri at magamot. Nakakahawa rin kasi ang alipunga, lalo kapag gagamit ng sapatos o medyas ng mga taong meron ito. Paalala ng mga doktor, kung may alipunga na, siguruhin tuyo ang mga paa. Iwasang magsuot ng medyas o sapatos. Iwasan din kamutin ng bahagi nangangati. Kung napalusong naman sa baha, agad na hugasan ng tubig at sabon ang mga paa. Tuyuin itong mabuti pati na ang pagitan ng mga daliri para iwas alipunga. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga! Ito na nga, level up at mas mature daw ang karakter ng South Korean actor na si An Bo-yoon sa pangalawang season ng Flex X Cup. Todo rin ang kanyang pag-alalay sa bagong leading lady na si Jung Eun-che. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Pogi, mayaman, at pulis pa? Eh di wow, complete package na nga ang isa sa pinakasikat at pinakaminamahal na Korean actor ng mga Pilipino na si An Bo-yoon sa kanyang binabalikang role. From a spoiled chaebol o anak mayaman na si Jin Yi-soo na naging pulis sa Flex X Cup Season 2. At kung akala nyo ay todo flex na siya noong unang season, wait lang! 변호사 특채로 시즌 1에서 In season 2, he is making efforts to become a true detective through going through the official courses. So you'll be able to see him becoming even more mature in season 2. And when it comes to him flexing, well, it actually has upped the game one level up from season 1. So you will see a lot of different things like a private jet, helicopters, sports cars, and boats in season 2. Pangako niya ang mas mature na character at mas bonggang set. This season, may bagong female lead din siya, si Jung Eun-che, nagaganap bilang ang bago niyang bossing sa Violent Crimes Division na si Jung Yera. Sobrang demanding daw ng action scenes, pero thankful si Eun-che na gentleman si An Bo-yoon at inalalayan siya rito. 선에서 되게 많은 being with him in the same space was a learning experience. Positive energy nga raw ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na nakukuha ni An Bo-yoon ang puso ng kanyang mga tagahanga. Kaya kung ready na kayong ma-in love at mahilig kayo sa aksyon, stream Season 2 ng Flex X Cup. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, pabrika kung saan tinutunaw ang mga bakal. Ikinababahala ng mga residente dahil sa umano'y epekto nito sa kalusugan. At harana pop heartthrob na si Dylan Menor. Mapapanood na sa A Secret in Prague bilang si Ramboy. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi matambayan ng ilang residente ang bagong parke sa kanilang lugar sa Magalang, Pampanga. Ang ginamit kasing panambak doon, pinangambahang may radioactive materials na delikado sa kalusugan. Naritong report. Parang ordinaryong panambak lang ang inilagay sa parke na ito sa barangay Navaling, Magalang, Pampanga. Pero hindi lang basta bato, buhangin at graba. Pinaniniwala ang may halo itong hazardous waste, basurang mapanganib sa kalusugan. Nagmula raw kasi ang panambak sa iligal na pabrikang tunawan ng bakal, ang Chuangxing Steel Incorporated. Ipinasara na ito ng NBI at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK matapos matuglasang may radioactive material sa pabrika.
Kaya ang mga residente nag-aalala sa panibagong banta sa kanilang kalusugan dahil sa parke. Dati na raw nagdulot ng perwisyo sa kanila ang Chuangxing Factory matapos makaramdam ang ilang residente ng pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Nananawagan po kami sa mga nanunungkulan sa bayan ng Magalang dito sa baryo namin, lalo na si Kapitan, na sana tulungan kami dyan sa linagay nilang Chuangxing Steel na yan na nagdulot ng maraming problema sa baryo namin, lalo na sa kalusugan namin. Aminado naman ang barangay na nagpatayo sa parke, galing nga sa pabrika ang ginamit na panambak. Pero wala naman daw nagsabi sa kanilang delikado ito. Payo niya sa mga residenteng nag-aalala, huwag na munang tumambay sa parke. Kung sila'y natatakot din ako. So sabi ko nga, wala naman tayong katibayan na talagang delikado, di sana i-advise ako ng mga yon ng NBI, PAOK at saka PNRI, at saka DNR na isara ko. Pinaiimbestigahan na ito ngayon ni Vice Mayor Elier Pecson. Pero isa pang problema ng mga residente sa bagong pabrikang ipinatayo sa kasabing barangay. Ayon kay Pecson, oras na mapatunayang illegal din ang naturang pabrika, kinakailangan itong agad ipasara para hindi na makaperwisyo pa. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Patay ang isang senior citizen matapos sumalpok sa puno ang sinasakyang jeep sa Lopez, Quezon. Sa investigasyon, nawalan umano ng control ang jeep nang makarating sa pakurbang bahagi ng daan. Dumiretso ito sa isang puno sa tabing kalsada. Sa lakas ng impact, nawasak ang harapan ng jeepney. Patuloy namang nagpapagaling ang driver at 10 pang pasahero. Sa Pagbilao, Quezon naman, dead on the spot ang isang rider matapos bumangga sa pampasaherong bus. Ayon sa mga pulis, nag-overtake ang rider nang makasalubong nito ang bus sa kabilang lane. Patuloy ang investigasyon sa nangyari. Umihiling ang kampo ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng oral arguments para sa mosyong ibasura ang kasong grave threats laban sa bise. Para kasi sa kanila, walang jurisdiksyon ng korte para dinggin ang kaso. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Gustong maresolba ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung may kapangyarihan ba ang ordinaryong korte na litisin ang nakaupong bise habang may gumugulong na impeachment trial. Kaugnay ito sa kasong grave threats laban kay VP Sara. Una nang ipinababasura yan ng kampo ng bise. At ngayon, humihiling ang legal team ni Duterte na magkaroon ng oral arguments o pagdinig para mailahad ang kanilang mga argumento. Iginigiit kasi ng kampo ni VP Sara na mahalaga ito sa kanilang mosyon dahil sa malawak umanong epekto ng kaso. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, kung maaaring kasuhan at litisin ng isang nakaupong Vice President, posible rin itong mangyari sa ibang impeachable officials tulad ng Ombudsman, mga mahistrado ng Supreme Court at kahit ang Presidente. Para sa kanila, walang jurisdiksyon ng korte para dinggin ang kaso dahil hindi pwedeng ma-prosecute ang isang sitting impeachable official. Nasa trial stage pa, no? Nasa pangalawang artikulo pa lang, no? Ng impeachment articles, no? Sa Senate. Kaya may prosesong ganyan. So, ang tamang sagot doon is, for me, sumusunod ba tayo dun sa proseso ng batas? Hindi tayo susunod sa batas. Sa ilalim ng batas, ang Pangulo lang ang may malinaw na blanket immunity sa anumang kaso habang nasa pwesto. Iba pa ito sa pagiging impeachable ng isang opisyal. Pagdating sa Vice President, wala silang malinaw na immunity mula sa criminal cases. Sa ilalim ng konstitusyon, maaaring matanggal sa pwesto ang Presidente, Vice Presidente, mga miyembro ng Supreme Court at Constitutional Commissions, at ang Ombudsman sa pamamagitan ng impeachment. Hindi otomatikong kapag impeachable official ka, immune ka na rin mula sa criminal cases. Wala pang direktang sagot dyan ang DOJ. Pero nauna nang sinabi ni Prosecutor General Richard Fadulion na iba ang mga kasong kriminal sa impeachment trial. Naniniwala raw ang Department of Justice na walang hadlang para magsampa ito ng mga kasong kriminal laban sa Vice President. Sa parte naman ng palasyo, tila pagbabanta raw ang sinasabi ng kampo ni VP Sara na posible ring makasuhan ang ibang impeachable officials tulad ng Presidente. Dapat daw tandaan na no one is above the law.
Mapapanugod daw ang sino mang lumabag sa batas o umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa katunayan, pwede raw ma-impeach ang sino mang impeachable official kung may sapat itong batayan. Itinanggi naman ng kampo ni VP Sara na nagbabanta sila tulad ng sinasabi ni Yusek Castro. I respect the palace press officer's opinion, no? But of course, it was never issued as a threat, no? It was issued as a statement of fact. Kasi nga, tama naman sinabi niya, no? No one is above the law. And I agree with that. If the Vice President has to answer, for example, for any crime, no? Should it be now that she is still a sitting Vice President or later when she is no longer, no? If ever. Nagbabalita mula sa Frontline. Camille Samonte, News 5. Kung si Senate President Sherwin Gatchalian ang tatanungin, suportado niya ang kontrobersyal na Pax Silica Industrial Hub na itatayo sa Tarlac. Nakikita ko na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity para sa ating bansa. Kung hindi ho ito papasok sa ating bansa, sigurado po ako ibang bansa ho ay tatanggapin ho ito. Personally, sinusuportahan ko itong Pax Silica, pero marami rin po akong kondisyon at caveats. Sinabi yan ni Gatchalian sa pagdinig sa komite sa Senado. Gihit ng senador, kung hindi ito tatanggapin ng Pilipinas, may ibang bansa na gustong makuha ang oportunidad ng naturang hub gaya ng Thailand, Vietnam at Indonesia. Pero binigyan diin ng Senate President na dapat manaig pa rin ang karapatan ng mga lokal na komunidad sa tatayuan ng naturang hub. Kailangan din daw matugunan ang issue sa Pax Silica bago ito tuluyang itayo sa bansa. Pati ang Japan at India naperwisyo na rin ang habagat. Sa isang station sa Chiba, Japan, nagala waterfalls ang escalator na yan. Isang buong araw, inulan ang lungsod kaya binaha ang loob ng ilang establishmento. Dahil din sa baha, libo-libo ang stranded sa Narita Airport sa Tokyo. Base sa tala ng mga otoridad, 4 ang kumpirmadong nasawi sa kasagsagan ng masamang panahon. Sa India naman, rumaragas ang baha ang naranasan ng mga residente. Dahil dyan, paralisado ang transportasyon. Isinara ang ilang highway habang nagsasagawa ng clearing operations. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, pinuri online ang galing sa pag-arte ni na Asia superstar Catherine Bernardo at Queen of Revenge Drama Maha Salvador sa Someone Someday. Kaback-to-back po niya ng A Secret in Prague na merong bagong karakter at merong rapper. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Di lang natin sila napilayan, aray. Mukhang nalumpupan natin buong organization nila. Tagumpay, cute ako. Pero ako'y gumagwapo kasi kasali ako sa GAGO. Spitting facts while he raps ang Peggy Amir of rapping Carlos Agassi sa A Secret in Prague. Ginagampanan niya dyan ang karakter ni Kokoy, ang twin brother ni Jepoy, played by himself as well. Dual role, ganon! Isang young stunner at isang ermitanyo. Pero kidding aside, serious mode na si Agent Alex played by Kim Domingo dahil nahanap na niya sina Mikoy at Kiara through a vlogger named Rambo. Teka lang, ito na pala ang bagong love team ng taon eh. Kuya Mikoy at Kiara! You're right! The one and only Harana Pop heartthrob na si Dylan Minor. Tuwan ko kaya kung paano manghuli ng isda. Mapapanood ang A Secret in Prague tuwing 9:30 p.m. sa Todo Max Primetime 5. Dahil ito ay palabas na aabangan nyo at panonoorin nyo bukas. Ang title nito, A Secret in Prague. Ito pa ang kaabang-abang. Ika nga ng mga manonood. Puksaan na sa Someone Someday. Dahil ang ating bida at kontrabida, pasabog ang aktinga. Say ng netizens, Cat plus Maha na yan. Total package na.
Umani rin ang papuri ang plot ng storya. Refreshing daw kasi na hindi nagpapaapi ang karakter sa kwento. At exciting daw dahil parehong palaban ang bida at kontrabida. Kaya stay tuned sa mga intense scenes ng Someone Someday. 8:45 p.m. from Mondays to Fridays. Dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.